Hi guys! Welcome again sa aking YouTube channel. Samahan niyo ulit ako while exploring Hokkaido sa aking A Day in My Life vlog as an OFW here in Japan. So dito nga pala sa lugar namin, may bago kaming na-discover na masarap kainan. So I'm not promoting the place. Hindi libre yung pagkain, sadyang gusto ko lang i-share yung mga lugar kung saan talaga may masarap na pagkain. So marami silang food choices sa menu, including nga itong in-order namin na okonomiyaki. So kung okonomiyaki lover ka, this is the place for you if you drop by here somewhere in Hokkaido. So as you can see guys, yung setup nila is ikaw yung magluluto. So exciting din kasi you will learn how to cook this or to make this okonomiyaki. So just to give some idea of what okonomiyaki is made of, so number 1 ingredients is cabbage. Yes guys, pinaka-main na ingredients nila is yung cabbage. So they have a lot of varieties sa menu nila. So they have pork okonomiyaki and mixed seafood okonomiyaki and then shrimp okonomiyaki. At meron din silang squid na okonomiyaki, tapos meron din silang plain na okonomiyaki. So marami silang varieties. So marami ka talagang pagpipilian. So pagluluto naman nito guys, meron silang manual or guide na kung paano ito lutuin. So yung manual pala guys is naka-Japanese. And then hassle na for us because hindi lahat ng Japanese words na intindihan namin, lalo na pag kanji. So kailangan pa namin siya nga i-Google Translate. Buti na lang is napakaganda yung customer service nila dito. Yung staff nila is very kind. So inassist niya talaga kami kung paano tulutuin hanggang sa makakain na kami. So actually guys, this is not my first time na makakain ng okonomiyaki. But this is my first time na kumain nito na puro lang kami mga Filipino. Dati kasi nung nakakain ako nito kasama ko mga Japanese. So they are the one who parang nagluluto. And then ako, antay na lang ako kung kailan kakain. Also guys, aside sa curry rice, okonomiyaki is also my favorite Japanese food. So pagbalik ko talaga dito sa Japan, nilook forward ko talaga na makakain ako ulit nito. So I'm very happy kasi na-discover namin yung place na to. Hindi namin alam, malapit lang pala dito sa amin. So ito na nga guys, after nga namin ito ma-mix sa bowl, so isinalang na namin dito sa lutuan. So, may timer nga pala na nakaset dito na 6 minutes. And then, nag-add na kami ng bacon dyan sa ibabaw. So, diba? Madali lang siyang lutuin guys. So, 6 minutes and then babaliktarin mo na naman ng 6 minutes. So, 12 minutes lang siya. So, ililive mo lang yan guys. Wala ka lang gagawin kundi maghintay na lang kung matapos yung 6 minutes na timer. So this is it guys, tapos na nga yung 6 minutes, so we're ready to flip it on. So binaliktad na nga namin to guys, and nakakatuwa kasi it's my first time kasi to do it and then I made it. Chares. So nakakatuwa din yung staff kasi inassist talaga niya kami. So ikaw ate, you're 10 out of 10 ka sa amin. So another kakaibang experience na naman to para sa amin guys. So after nga namin mabaliktad tong okonomiyaki, so nag-set na naman ng 6 minutes para naman lutuin yung kabilang side. So let's wait again na matapos yung 6 minutes para sa next step.
So after nga ng 6 minutes guys, so naluto na yung okonomiyaki and then tinurn off na ng staff yung lutuan. So sa part na to, naglagay na nga kami ng mayonnaise. So, next naman guys is yung okonomiyaki sauce. So, ito ding sauce na to is super napakasarap. So, next nga nilagay is yung katsuboshi. So, saka na to guys, I mean fish pala. It's made of fish. So, dinamihan na namin yung paglagay ng katsuboshi kasi napakasarap nito. Ito din yung tinatopping sa takoyaki. So, ito nga pala yung last step na ingredients na ilalagay. So, next is kainan na! So, in-slice na namin to guys into 4 pieces kahit 3 lang kami. So, ang kakain nitong isang order is 2 kami and then yung isa is sa friend ko lang kasi hindi kasi siya kumakain ng seafood. So, pork okonomiyaki yung in-order niya. So, yung nabayaran nga pala namin is nasa around 2,000 yen. So, nasa mga 700 plus yata in peso. And then, kung hahatiin namin in 3, kasi 3 kami, so nasa mga 200 plus lang kami in peso. So, napakasulit guys kasi masarap talaga siya, legit. So, next time, pag may time, babalik talaga ako dito. Babalikan ko talaga yung seafood okonomiyaki na sobrang nasarapan talaga ako. So, dahil nga luto na nga yung okonomiyaki namin, so iniwan na kami ng staff. So, nagpunta nga pala kami dito mga around 8 PM na. So, buti na lang, wala nang ibang tao. So, nakapag-video din ako and then na-assist talaga kami ng staff until na makakain kami. So, this is the best experience talaga. Natuto na akong gumawa ng okonomiyaki. Char! So, dito ko na i-end yung story for today's diary. Hopefully next time guys, samahan niyo pa rin ako sa aking A Day in My Life vlog as an OFW here in Hokkaido, Japan. Thank you for watching!